Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Okay lang po ba kayo dyan? Dadako na po tayo sa aklat ng Santiago at salamat sa Panginoong Hesus kasi nasa ikalimang kabanata na tayo. Huling kabanata sa aklat ng Santiago. Magsimula po muna tayo sa panalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyo, lalo na sa banal na Espiritu na siyang nagtalaga sa bawat isa sa amin para makiisa sa pagtitipon pong ito. Na matutunan po namin ang mga karunungang galing sa iyo na isiniwalat niyo po sa pamamagitan po ng inyong lingkod na si Santiago. Naway pangunahan niyo po kami at bigyan kami ng kalinawan, kaunawaan, sa 6 na talata na pupuntahan po namin ngayon sa pagbubukas ng ikalimang kabanata ng Santiago. Purihin ka, O Diyos, ikaw ang pinaparangalan namin sa dakong ito at sa buong gawain pong ito. Mahal ka namin, O Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Basahin po natin ang Santiago, kabanata 5, talata 1 hanggang 6. Santiago, kabanata 5, talata 1 hanggang 6. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapigatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw ang mga manggagawa sa inyong mga bukirin dahil hindi ninyo ibinigay ang nararapat na kabayaran. Umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Matatandaan po natin, mga kapatid, na isa sa mga mungkahi ni Santiago sa kanyang buong sulat ay patunayan, pagtibayin ng bawat individual na nasa pagtitipon pong itong kabilang ang kanilang tunay na pananampalataya. At isa sa pagsukat dun sa kanilang pananampalataya sa Diyos, ang pagtingin, pagtanaw, at kung paano nila itrato ang kayamanan. Taas po ang kamay na nagnanasang yumaman dito. Gustong yumaman. Gustong yumaman po. Tato lang po. Ayaw po ng... Libreng mangarap po, di ba, na maging mayaman. Lahat naman kahit sinong tao pag tinanong ng ganito, syempre gusto nating makaahon sa hirap at magkaroon ng mga pagkukunan lalo na sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Subalit, tingnan natin kung ano yung babala na ibinigay ni Santiago dito tungkol dun sa mapang-aping mayayaman. Kung matatandaan po natin ang aklat ng Santiago, isa sa mga adhikain nito ay palaganapin yung pagpapakumbaba at maiwasan yung pagmamalaki. Nagsimula ang pagmamalaki sa Kabanata 4 na kung saan ito yung pinakapunot dulo ng alitan, awayan sa pagtitipon na ito na sinulatan ni Santiago. At ang ugat nito, yung kinahumalingan ng tao. Isa sa kinahumalingan ng tao, mga kapatid, ay kayamanan. Sasabihin ko na po, habang nasa simula pa lang po tayo, hindi masama ang mayaman, hindi masama ang may pera, hindi masama ang nagninegosyo, nagtitinda, hindi rin masama ang magkaroon ng mga
kakakitaan, hanap buhay, trabaho. Subalit sa bisa ng salita ng Diyos na pupuntahan po natin ngayon, makikita natin dito na may mga mayayaman na kabilang doon sa pagtitipon ng sinulatan ni Santiago na mali yung paggamit nila ng kanilang kayamanan. At sinasabi ni Santiago na itong mga mapang-aping mayayaman, nagmamalaki sila. At kung napag-aralan natin sa Kabanata 4 na yung pagmamalaki ay pwedeng magmalaki sa kapwa, yung hatulan mo yung kapwa, at gayon din magmalaki dun sa kinabukasan na parang hawak mo yung buhay mo. Dito sa Kabanata 5, talata 1 hanggang 6, makikita natin na kombinasyon ng lahat, yung pagmamalaki. Pagmamalaki sa kapwa, pagmamalaki sa kinabukasan, na parang hawak mo yung buhay mo, at wala yung kalooban ng Diyos, at higit sa lahat yung pagmamalaki dun sa kayamanan. May dalawang babala si Santiago patungkol dun sa kayamanan. Kasi pwedeng yung kayamanan magamit sa kabutihan. Pwede rin yung kayamanan magamit sa kasamaan. Pero suma total, mga kapatid, lahat ng kayamanan dito sa mundo, pera man yan, ari-arian man yan, nasasakupan, lahat ng meron tayo, kung anumang bagay yan dito sa sanlibutan, ay may katapusan. Meron siyang limitasyon. Hindi siya pang matagalan. Subalit ang tao, ito yung mas binibigyang pansin at nalalayo sa pananampalataya. Kung maalala niyo po dun sa parable of the sower o parable of the soil, di ba merong 4 na lupa po doon na kumakatawan dun sa puso ng tao na tumatanggap dun sa salita ng Diyos. At yung ikatlong halimbawa po doon, yung binhi na nalaglag dun sa madawag na lupa, yung may mga tinik, na sabi ng Panginoong Hesus, ang kahulugan nun, yun yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, pero dahil sa kaabalahan dito sa sanlibutan, dahil sa pagkahumaling, pag-ibig sa kayamanan, nalayo sila sa pananampalataya. Kaya ang nangyari, hindi namunga yung binhi na naitanim dun sa kanilang puso. Kaya, mga kapatid, ang kayamanan, ano ba ang pagtrato natin dyan? Sa mabuti ba o sa masama? Kasi may babala si Santiago po dito, mga kapatid. Sabi niya, kung yung kayamanan ay mali ang paggamit, nagagamit sa kasamaan, may nakaambang kahatulan mula sa Diyos. May warning. Pag may warning, may judgment. Kaya yun yung nadaanan natin, mga kapatid. Mahalagang malaman natin to kasi kahit sino sa atin, di ba, may mga pinagkakakitaan. Maaring negosyo yan, maaring trabaho, hanap buhay, o di kaya yung mga nag-i-invest dun sa patubuan ng pera na kung minsan nai-scam, na ilagay o naibigay lahat ng pera ang gamot sana dun sa may sakit na mahal sa buhay, scammer pala, nawala yung pera. Imbis na asahan na lalaki, nawala. Marami namang tao, sugal, negosyo, o yung sugal, pogo, di ba, yung mga pinagkakakitaan, mabilis, instant, loto, kaya ng anumang mga, yung madaling kumita, dumami yung pera. Dahil mali nga yung paraan ng paggamit ng kayamanan. At nandun kasi yung pagiging makasarili, kasakiman ng tao sa kayamanan. Kaya nawawaglit sa kanyang isipan ang patungkol sa Diyos. Kaya sinasabi rin ng Panginoong Hesus dun sa kanyang sermon sa bundok, kung maalala nyo na nabanggit na po natin ito nung nakaraan, na yung tao hindi siya maaaring makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Hamakin niya ang isa, ibigin niya ang isa. Paglilingkuran niya ng tapat ang isa at hindi niya susundin yung isa. At sabi niya, hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yung kayamanan po dito, mga kapatid, hindi lang tungkol siya sa pera.
lahat ng yaman dito sa mundo, lahat ng bagay. May nagsabi naman na yung isang bagay na pinaumalingan ng tao na pag tinanggal mo sa kanyang buhay at titigil na yung kanyang buhay, yun yung kayamanan niya. Halimbawa, cellphone. Sino dito ang mabubuhay ng isang araw na hindi nagsi-cellphone? Di ba? Yan, isa yan sa mga kayamanan. Pero maraming uri ng kayamanan, mga kapatid, hindi lang tungkol sa pera. Pero inuulit po natin, hindi masama ang pera, hindi masama ang damit, hindi masama ang lahat ng mga meron tayo, basta't nasa tamang paggamit at angkop. Kasi biyaya ng Diyos yan, yung kayamanan. Hindi naman yan talaga masama. Nagiging masama lang dahil dun nga sa motibo hangarin ng tao. At ang isa sa numerong unong pinag-ugatan niyan, mga kapatid, kasalanan. Kaya yun yung sinasabi ni Santiago po dito, mga kapatid, na paalala sa atin na kailangan tama yung pagtingin natin sa kayamanan, paggamit natin ng kayamanan, dapat makapagparangal sa Diyos, magbigay luwalhati sa Kanya. Kasi merong nakaamba at hindi natin matatakasan o ng mga mayayamang nangaapi, nangaabuso dun sa mga mahihirap, merong kahatulan mula sa Diyos. At gantipala naman, pagpapala sa Diyos, mula sa Diyos, dun sa mga taong tama yung paggamit ng kayamanan. Ang kayamanan po ay hindi dapat ipagmalaki. Huwag po nating ipagmayabang ang kayamanan sapagkat ang kayamanan ay may nakalaang katapusan. At ang kayamanan, hindi rin natin nararapat na ipagmalaki o ipagmayabang, ipagmataas dahil maaaring magamit ito sa kasamaan. Dito iikot po yung ating pag-uusapan, mga kapatid. Simulan po natin. Santiago Kabanata 5, talata 1 hanggang 3. Sabi ni Santiago dito, pakinggan ninyo ito. Ibig sabihin, yung attention ninyo, ibaling ninyo sa aking sasabihin. Pakinggan ninyo ito. Pag sinabing pakinggan ninyo ito, hudyat to na mahalaga itong sasabihin ni Santiago. Para siyang sirena dun sa, oh, may sunog, may sunog. Warning. Kayong mayayaman. Yung sinulatan po niya dito, mayayaman. Kapansin-pansin na isa sa mga nagtitipon dun sa sinulatan ni Santiago, mayaman, may mahirap din. Sabi niya, tumangis kayo at tumagulgol. Pag mayayaman po ba ang isang tao, dapat bang malungkot, malumbay? O masaya kasi sagana ang buhay? Pero sabi ni Santiago dito, tumangis at tumagulgol kayo na para bang namatayan kayo. Nagluluksa kayo. Dahil sa mga kapigatiang darating sa inyo. Alin po ba ang mas problemado na tao, mahirap o mayaman? Parehas lang po, di ba? Parehas lang na dumadaan sa mga pagsubok. Pero yung mayaman kasi, yung mahirap kasi, sanay sa hirap sanay sa wala. Pag yung mayaman, nilagay mo dun sa kinalalagyan ng mahirap, mahirapan siya. Pero yung mahirap, pag nilagay mo doon sa kinalalagyan ng mayaman, kaya niyang mag-adjust. Chill lang, sabi ni Ate Arlene. Kaya ganon yung mga sitwasyon ng sinulatan ni Santiago. Ang problema kasi dito, yung mga mayayaman, inaapi yung mga mahihirap. Sa mata ng Diyos, sa lumang tipan, mahalaga sa Kanya yung mga dukha, yung mga wala ng magulang, ulila na, mga byuda, mahalaga yan. Tapos yung mga manggagawa na hindi talaga nabibigyan ng katarungan doon sa kabayaran ng buong maghapong pagtatrabaho nila. Sabi niya dito, tumangis kayo, humagulgol kayo. Dahil may kapighati ang darating sa inyo. Tandaan natin, kung sino man yung naghahangad na yumaman, asahan natin na may kapighati ang darating. At kailangan nating humagulgol, tumangis. Bakit kaya? Inisa-isa ni Santiago dito yung mga kinikilalang kayamanan ng sanlibutan.
o ng mga taong mayayaman na mapang-api, mapagmalaki. Bulok na ang inyong mga kayamanan. Bulok, nasisira, may limitasyon, may hangganan. At kinain na ng mapanirang insekto. Kinain. Bulok, kinain. Tapos yung kayamanan, mapanirang insekto, ang inyong mga damit. Yung damit kasi mga kapatid, isa rin siya sa kayamanan noong unang panahon. Pagka meron kang magarang damit, di ba yun sa chapter 2 ng James, naalala niyo yun, may pumasok sa pagtitipon na sira-sira, gula-gulanit yung damit, hindi pinansin, umaupo ka na lang dyan sa sahig, o tumayo ka na lang dyan, samantalang yung magara, mayaman, maganda yung damit, dito ka, upo ka dito. Meron kang VIP, special treatment. Yung damit kasi, ano yan kayamanan nung unang panahon. Mahalagang mahalaga yan. At saka kapag yung sinabi ni Ate Sen, maganda yung damit mo, kumakatawan yan dun sa estado mo sa buhay, katayuan mo sa buhay. May mapanirang insekto. Ito yung tanga na sinasabi ng Panginoong Hesus dun sa Sermon sa Bundok, na merong moth, kahit na, halimbawa, hindi mo gamitin yung damit mo, itago mo lang sa aparador ng 10 taon. Hindi mo ginamit. Masisira siya, kukupas, tapos makikita mo may mga butas-butas na hanggang sa ipamigay na raw yung mga ganun damit. May mapanirang insekto po, at saka may bulok, may mga agent na kung saan binubulok niya talaga yung pagkain. Yung pagkain kasi tinuturing din kayamanan noong unang panahon. Pagkain, damit, tapos yung babanggitin niya ditong mamahaling bato, kinakalawang na ang inyong ginto at pilak. Pero sa realidad ng buhay mga kapatid, yung ginto at pilak, hindi talaga siya kinakalawang. Noong unang panahon uli, noong panahon ni Santiago, kaya kinakalawang yung pilak at saka ginto, may halo na siyang alloy o yung merong pwedeng kalawangin, parang bakal. Kaya siya kinakalawang. Pero yung ginto kasi talagang matibay na bato at saka magandang klase, pilak. Hindi siya kinakalawang. Nahaluan lang. Kaya yung word ni Santiago dito na matindi, may warning siya, bulok, kinain, kinakalawang. Mga kumakatawan doon sa kayamanan ng tao na may nakalaang katapusan, hangganan. Kaya hindi dapat natin bigyang pansin ng higit sa Diyos ang alinmang kayamanan dito sa mundo. Binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoong Hesus nung siya'y tinukso ng dyablo sa ilang, yung panghuling tukso sa kanya. Naalala niyo po ba yun, mga kapatid? Pinatayo ang Panginoong Hesus ng dyablo dun sa pinakatuktok ng bundok at pinatanaw sa kanya yung yaman ng mundo, sanlibutan. Sabi ng dyablo, kung magpapatira pa ka sa akin at sasambahin mo ko, ibibigay ko sa iyo lahat ng nakikita mong kayamanan. Pero sabi ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos lamang dapat sambahin. Wala nang iba. Kasi sa Kanya naman nagmumula lahat ng kayamanan natin dito sa sanlibutan. Kaya siya yung dapat na sambahin. Siya yung walang katapusan pero itong mga kayamanan sa sanlibutan, may katapusan, may hangganan. At ang ganda ng pagkakadugtong ni Santiago dito sa talata 3, mga kapatid, doon sa mga material na bagay, mga nasisira, may hangganan, may limitasyon. Sabi niya dito, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan, patunay, laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Ito na yung judgment. Kaya may warning, mga kapatid. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Nagbigay siya ng malarawang salita po dito, mga kapatid, na merong apoy na tutupok sa ating laman o sa laman ng mga mapang-api, mapagmalaking mayayaman. At yun ay nasa kamay ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mababanggit siya dun sa Kabanata 5, talata 4. Kaya tayo, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos, Panginoong Hesus, partikular,
na dapat mag-impok tayo ng mga kayamanan sa langit. Hindi yung kayamanan dito sa lupa. Bakit? Kasi may mga naninirang insekto, may mga magnanakaw na nakakapasok sa bahay, kahit na sa bangko mo ilagay yan, nananakawan din ng bangko. Hindi ka dapat magbigay pagpapahalaga doon sa mga kayamanang may katapusan. Ang pahalagaan natin yung kayamanang nasa langit, may hangganan. Kasi kung nasa ng iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Ang ganda ng salitang yon ng Panginoong Hesus na nagpapaalala sa atin na mas mahalaga yung kayamanang panlangit kaysa dun sa kayamanang panlupa dahil may hangganan yung kayamanan dito sa sanlibutan. At yung kayamanang inilaan sa atin ng Diyos ay talaga namang pag natanggap natin yon, mga kapatid, ewan ko lang kung tayo na yung pinakamasayang tao pag dumating yung pagkakataon na yon. Kaya merong warning si Santiago dito, hindi dapat gamitin sa maling pamamaraan ang kayamanan kasi nga ang kayamanan sa sanlibutan o dito sa lupa hindi dapat ipagmalaki o ipagmataas dahil nga nauubos ito, nasisira, nawawala. At ito rin yung katibayan. Yung word na katibayan dito, ito yung pagpapatunay ng pananampalataya eh. Ito yung parang apoy na tutupok sa inyong laman. Talata 4 hanggang 6, ito na po yung ikalawa sa dahilan kung bakit hindi natin dapat ipagmalaki ang kayamanan dito sa lupa. Unang-una dahil may nakalaang katapusan ito. Pangalawa, nagagamit ito sa kasamaan. Sumisigaw ang mga manggagawa sa inyong mga bukirin dahil hindi ninyo ibinibigay ang kabayaran sa kanilang paggawa. Umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani na inyong inapi. Kung kanina sa talata 1 hanggang 3, yung kasalanan sa pag-iimpok ng mga kayamanang panglupa na nauubos, nasisira, nawawala. Yung hoarding, mga kapatid, kung naano nyo yung word na yon, yung halimbawa, yung sa sibuyas lang nung kamakailan, na dahil gustong kumita nung negosyante, itago natin yung sibuyas na lokal. Tapos magpadala tayo ng mga imported na sibuyas para yun yung pamalit, para tataas yung presyo. Yung pagka marami na yung supply, yung demand, tataas din. Kikita tayo. May mga negosyanteng ganon sa sibuyas, kaya tumaas yung presyo ng sibuyas. Kaya ang nangyari, nangabulok yung mga sibuyas na dapat ay nagamit. Sana. Sayang. Dito naman sa talata 4 hanggang 6, yung kasalanan dun sa hindi mo na bayaran, yung kaakibat na paggawa ng manggagawa. May mga nag-aani kasi sa bukirin, yung maaring may-ari itong mapang-aping mayaman, meron siyang mga tauhan, tapos hindi nabayaran. At nung unang panahon, usong-uso yung mga extra, yung pa-extra-extra lang. Buong maghapon, yung arawan, dapat mabayaran sila. Dahil kung hindi, sabi dun sa Levitico, Kabanata 11, talata 13, pagka dinaya mo, hindi mo nabayaran agad yung manggagawa, nakaabot yan sa pandinig ng makapangyarihang Diyos, lagot ka kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Makapangyarihan ng Panginoong Diyos, meron siyang hukbo ng mga anghel na gagamitin niya para kalabanin o patulan yung mga mapang-api, mapagmalaking mayaman, dun sa kanilang mga mahihirap na manggagawa. Umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani na inyong inapi. Hindi na nabayaran, inapi pa, inabuso, at para bang yung karapatan ng mga mahihirap na nagbigay ng serbisyo sa kanya o sa kanila ng mga mayayaman,
hindi nasuklian. At ayaw ng Diyos yung hindi ka naging makatarungan doon sa iyong kapwa. Kaya nga sinabi natin mga kapatid na kombinasyon yung pagmamalaki na ito ng mga mapang-aping mayayaman doon sa pagmamalaki sa kapwa, paghatol sa kapwa, at yung paghatol sa kinabukasan na parabang hawak mo ang lahat at yung buhay mo. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Ang ganda ng mga pandiwa dito, yung action word, nagpasasa, sa kalayawan, karangyaan, nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Naalala ko yung kwento ng mahirap, si Lazaro at saka yung mayaman po, mga kapatid na parehas namatay. Na yung isa, yung mahirap, si Lazaro, nung buhay pa siya, nahihirapan siya, tad siya ng sugat, dinidilaan ng aso yung kanyang sugat, naghihintay siya ng mumu na mahulog dun sa pagkainan ng mayaman, samantalang yung mayaman ay namuhay ng marangya, nagpasasa sa kanyang buhay. Nagpataba na parang mga hayop na kakatayin. Sa bandang huli, nung pagkamatay ng dalawa, nag-switch sila eh. Yung mahirap, kumbaga parang naging panatag yung kanyang kalagayan, naging maayos. Samantalang yung mayaman, naghihirap siya, nagdurusa siya. Dahil ito yung sinasabi ni Santiago na nagpasasa siya sa kalayawan, sa karangyaan, nagpataba na parang mga hayop na kakatayin. At hinamak niya yung mahirap at hindi man lamang naipakita yung pag-ibig dun sa kapwa na isa sa mga tinuturo rin ni Santiago. Sa madaling salita, ng abuso, ng loko, hindi nagbayad, ng api, tapos naging makasarili, sakim, nagpasasa sa kalayawan, karangyaan, nagpataba na parang hayop na kakatayin. Hindi niya iniisip yung kapakanan nung mga nag-ani sa kanyang bukid. Tapos yung talata 6, ito na yung sukdulan ng pagkagamit ng kayamanan sa kasamaan. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Kahit naman sa panahon natin ngayon, di ba, yung pagka may mga malawak na lupain, merong landowner, merong mga parang peasants, yung mga tao na tauhan. Kung minsan, namamatay na lang sila sa gutom kasi hindi nababayaran, hindi napapakain ng tama, hindi na tutugunan, nasusuklian yung mga paghihirap nila. Samantalang yung mga mayayaman, lalong yung mayaman. Yung mga mahirap, lalong naghihirap. Hinahatulan nila yung mga matuwid, yung mga mahirap. Na yung mga mahirap na ito, mga dukang ito, ang kanilang inaasahan lang ay ang Diyos. Kaya, kakampi nila ang Diyos. Diyos mismo ang sasaklolo sa kanila. Oras na itong mga mapagmalaki, mapang-aping mayaman ay gawin ito sa kanila. Ang pagmamalaki ay masama dahil nagdudulot ito ng pagkahumaling doon sa kayamanan na hindi mo na napapansin yung kahalagaan ng biyaya ng Diyos at higit sa lahat, yung Diyos, hindi mo na siya makita. Ang nakikita mo na lang ay yung kayamanan na nawawala, natatapos, nauubos, nasisira at nagagamit pa sa kasamaan. Sabi dun sa unang Timoteo, Kabanata 6, talata 7 hanggang 10, mga kapatid. Ito yung sulat ni Pablo kay Timoteo. Kasi si Timoteo, batang pastor na tinuruan ni Pablo, hinubog niya. Kasi ipapasa niya na yung baton kay Timoteo. Mamamatay na si Pablo, matanda na siya. Kaya sabi niya, Timoteo, ito yung mga dapat mong gawin. At ito yung mga paalala ko sa iyo na dapat mong panghawakan. Sabi niya, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. At wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Parang yung sinabi ni Job, di ba, mga kapatid? Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Dapat makontento tayo kung ano man ang meron tayo ngayon. Huwag tayong magreklamo
Huwag tayong magreklamo mga kapatid. Kung anong meron tayo, dapat tayong magpasalamat, magpuri sa Diyos dahil meron tayo. Kaysa naman sa wala. Ang mga nagnanasang yumaman, ito po mga kapatid i-highlight natin to. Kung may highlighter po tayo. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pag-aangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Hindi masama ang salapi, ang pera, kayamanan, pero ang ibigin ito at hamakin o yung hindi mo sundin ang Diyos o hindi siya yung pasalamatan mo, purihin siya, kundi ang kayamanan na nasisira, nawawala, nauubos. Ito yung magdadala sa kapighatiang marami at nasasadlak ang mga tao na lalayo sa kanilang pananampalataya dahil sa paghahangad na yumaman. Kaya balik tayo sa tanong kanina, sinong gustong yumaman dito? Siyempre gusto nating yumaman sa Lord, mga kapatid. Kasi kung mayaman man tayo dito sa lupa, kung mahirap naman, duka naman tayo sa paningin ng Diyos, bagsak pa rin tayo. Kahit na ikaw yung Sa Bible, ang daming mga taong mayaman. Si Haring Solomon, si Abraham, si Job, may mga negosyante, si Pablo, yung gumagawa ng tolda. Ang Panginoong Hesus, di ba? Nagkakarpintero siya, binibenta niya yung ano po? Basta? Si Mateo, maniningil ng buwis, kaya mayaman, tax collector. Mga ano sila ng Lord, mga lingkod. Nagagamit kasi sa tama yung kayamanan. Si Sakeo, di ba? Yung sabi niya, mali pala yung ginagawa ko. Isauli ko sa ika-4 na beses yung mga nakulimbat kong natututo sila kasi tama yung paggamit nila doon sa kayamanan. Hindi sila nangaapi, hindi sila nagmamalaki, at higit sa lahat, hindi nila hinahatulan yung mga mahihirap, duka, at hindi nila pinapapatay. Kaya, mga kapatid, sabi ni Santiago dito, may babala, may warning, may judgment. Hindi tayo dapat magmalaki sa kayamanan dito sa sanlibutan dahil may nakalaang itong katapusan at nagagamit ito sa kasamaan. Kayong may mga hanap buhay, negosyo, mga kapatid, o meron kayong pinagkakakitaan, o kung sa kalimang, halimbawa mga estudyante, mga baon, magagamit mo ba yan sa kabutihan o sa kasamaan? Halimbawa, yung binanggit kanina na yung usang loob na pagbibigay, halimbawa yung iniibig ng Diyos ang masayang nagkakaloob. God loves a cheerful giver. Tulungan natin ng church, yan yung pwede nating maging gampanin bilang lingkod ng Diyos, bilang pagpapatunay ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Gamitin natin yung mga resources na ibinigay sa atin, mga blessings ng Lord para sa karangalan niya, sa kapakanan ng ating mga kapatid at yung mga nangangailangan. Gamitin po natin yan. Huwag din nating yung 'di ba yung iba maraming yumaman do sa sa YouTube, yung mga vlogger, 'di ba? Minsan nawili na sila doon at hindi na nila nakikita yung kabutihan ng Diyos o yung biyaya ng Diyos. Bakit hindi natin gamitin kagaya ng ng Melodies of Faith, ng mga channel na kagamit-gamit bilang pagpaparangal sa Diyos na yun naman yung maging marami yung views, likes, kaysa naman yung mga vlog na hindi naman napapakinabangan at hindi rin magandang halimbawa.
tangkilikin na lang natin yung mga kung ano yung pagparangal sa Diyos gamit yung mga kayamanang ibinigay niya sa atin. Tayo yung mga tinatawag na steward, mga kapatid, katiwala dun sa lahat ng mga kayamanan na ibinibigay sa atin ng Diyos. May malaking pananagutan po tayo kung paano natin ito gamitin. Kung gagamitin ba natin sa kasamaan o sa kabutihan. Tandaan natin, may nakalaang katapusan ang anumang yaman dito sa mundo at maaaring magamit sa kasamaan. At may warning si Santiago. Kailangang bigyang pansin natin yung mga kayaman ng panlangit. Salamat po sa pakikinig mga kapatid. Mananalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Bagamat kulang ang oras para talakayin at maipaliwanag pa ng lalo pang malawak ang iyong salita. Alam namin na mayroong Espiritu Santo na siyang nangunguna sa amin para lubusan naming maunawan at maintindihan ng mga talatang ito. Tulungan niyo po kami na maisagawa namin ito at hindi kami mahumaling dun sa anumang kayamanan dito sa sanlibutan. Bagkus mahumaling kami sa iyong salita, sa iyong mga inilaan na mga kayamanan sa langit. Ito yung dapat naming hangarin sa mundong ito. Alam namin na ikaw ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Batid mo ang lahat ng mga suporta na kailangan po namin para mabuhay. Kahit yung buhay po namin ay hiram lang sa iyo, kaya ipinagkakatiwala po namin ito sa iyong mga kamay. Salamat po, O Diyos, sa mga kagaya ni Santiago, sa lahat ng mga din dun sa iba na hindi po namin nakasama sa pagtitipon po ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.